Magandang gabi, Pilipinas. Bayan inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang ahensya ng pamahalaan na tiyaking hindi na maulit ang pinakahuling malalagim na insidente sa NAIA at SCTEX. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mahalagang busisiin ng husto ang proseso sa pagbibigay ng lisensya sa mga driver at pag-audit sa mga bus operator. Pinaimbestigahan naman ng punong ehekutibo ang mga umano'y depektibong bollards o yung metal posts sa NAIA Terminal 1. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Kasunod ng nangyaring insidente sa NAIA Terminal 1 na ikinasawi ng dalawang individual, kabilang na ang 5 taong gulang na batang babae at ang karambola sa SCTEX na ikinamatay naman ng 10 katao, pinatitiyak na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na mangyayari pang muli ang malagim na pangyayari. Yan anya ay sa pamamagitan ng mga reforma na iniatas na niya sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. Inutusan ng Pangulo ang Transportation Department na busisiin ng husto ang proseso sa pagbibigay ng lisensya sa mga driver at malawakang pag-audit sa mga bus operator. We are taking the following actions. Review of driver licensing to ensure that only fit, capable, and responsible individuals, whether driving public or private vehicles, are allowed on our roads. A nationwide audit of bus operators with clear sanctions for those who fail to comply with safety and maintenance standards. Pinatitiyak din ng punong ehekutibo sa Labor Department ang mahigpit na pagbabantay sa mga hindi ligtas at mapagsamantalang gawain sa sektor ng transportasyon. A directive to the Department of Labor to crack down on unsafe and exploitative practices in the transport sector because driver fatigue, long hours, and pressure to meet quotas should never put lives at risk. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Pangulo sa pamilya ng mga nasawi sa magkahiwalay na insidente. Kasabay ang pagtiyak na may mapapanagot dito at mabibigyan ng hustisya ang mga nawalang buhay. We owe it to the victims and their families to act, not only with sympathy, but with resolve. These lives will not be lost in vain. We will make the changes that need to be made. We will demand accountability where it is due, and we will build a transport system that truly protects Filipino people. Pinaiimbestigahan na rin daw ng Pangulo ang mga umano'y depektibong bollards sa NAIA Terminal 1 na na-install noong 2019 sa panahon ni dating Transportation Secretary Arthur Tugade. Pinaiimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Yun po ay sa pag-uutos po ng Pangulo at ito po itutugunan kaagad-agad ni Secretary Vince Dizon. At pati po ang pag-inspect sa mga bollards at ang mabilisang pagpapalit po dito para sa safety po ng nakakarami. Binigyang diin din ng Malacanang ang pangangailangan sa ipinag-utos na mandatory drug testing para sa public utility vehicle drivers para matiyak ang kaligtasan ng riding public maging ng mga driver at maiwasan na ang mga ganitong uri ng insidente. Gayunman, bukas daw ang pamahalaan na pag-aralan pa ito para ikonsidera ang panig ng mga driver. Hindi po ito basta-basta maaaring sabihin na huwag na lang gawin kung ito naman po ay makakasama sa safety. So pag-aaralan pa rin po ito. At wag naman po agad nating husgahan na ito ay isang money-making device or strategy. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.